Hello, what's up? This is Rain Manguera and this is still the Hot One channel. So, top 5 smartphones tayo ngayong 2025, at least mula January hanggang April. And then after ng top 5 ko, sabihin ko na rin sa inyo, since may a few people na nagtatanong ko ano yung mga ginagamit kong for vlogging daw ng mga accessories and gadgets. Mahal daw ba? No. Actually, mura lang. Lahat po available sa online shopping, especially Shopee. Alam niyo ba na 80% ng mga ginagamit ko rito is binili ko sa Shopee? Iwan ko yung link dito sa mga video description, or gamitin niyo yung feature na yan. Ito nasa baba. Gamitin niyo yung feature na, click niyo yan. Direct na po ngayon, actually pwede nang bumili sa Shopee gamit ang YouTube. Yeah, mamaya papakita ko sa inyo. But anyway, segue na lang yan. But this one, top 5 smartphones na recommended ko in 2025. Let's start. So, unang-una sa listahan natin, Nothing Phone 3a Pro. Yes, this Nothing Phone 3a Pro is very makunat. Reliable din yung camera. Not flagship level, pero kung ang hanap nyo kasi is straight to the point, napakasimple. Hindi nyo kailangan na mag-uninstall pa ng mga bloatware. Yes, zero bloatware po ito. As long as hindi nyo kino-consider na ang mga Google apps ay bloatware, zero bloatware ito. Yes, wala din pong ads dito. So kung magkakaroon ito ng ads is dahil may in-install kayo na nagge-generate ng ads. So basically, no ads po itong smartphone na to. Lahat po ng Nothing phones, at least as of now, as of making of this video, never silang naglalagay pa dito ng bloatware and no ads. In short, stock Android. Okay? So bakit ito ang top 5 ko? Well, unang-una, battery. Look at that PC mark. Walang patayan po yan, dire-diretso. 18 hours and 9 minutes. Real talk po yan, napong biro. Half brightness, half volume with internet. What if rider ka? Full brightness ang gamit mo, full volume din, with internet pa. Pues, nakuha natin, alam nyo? 11 hours, 17 minutes. Almost 11 hours and 30 minutes na yan. The point is, kung gusto nyo naman na makunat, maasahan, at least maghapon, isang charge lang, aalis kayo, full charge, uwi kayo, may konti pang charge. The Nothing Phone 3a Pro, solid. And actually, highly improved na po yung kanyang camera, especially with the new periscope na up to 3 times optical. Maganda rin po, solid. And not to mention na reliable din po ang kanyang reception sa mobile data and Wi-Fi. Malakas kung sa malakas. So, Nothing Phone 3a Pro sa top 5 ko. Yes, I can recommend this easily and walang pagdududa. So kung naghahanap kayo, again, you're not a gamer. Gusto mo lang talaga ng maasahang smartphone for your social media, for your Facebook, TikTok, online shopping like Shopee. Ito po yun. Nothing Phone 3a Pro. Solid. That's top 5. Okay? Then lipat tayo sa number 4. Sa number 4 natin is itong Poco F7 Pro. You know, this has Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3. Last year's flagship chipset. Okay? Again, Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3. Which means, kung naghahanap kayo ng gaming phone na hindi butas ang bulsa nyo, I believe nasa 25,000 to 30,000 lang ito, ito na po yun. The Poco F7 Pro, at solid din po ang camera nito, not bad. And makunat din po siya with 6,000 mAh battery. Yes, abangan nyo ang full review nito. I'm sure, hindi pa ako tapos tinetest ko na siya ngayon sa camera na part, pero natest ko na siya sa battery endurance. Solid din siya. And sa gaming lalo, well, Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, kailangan pa bang i-explain sa inyo? I'm sure, sa tagal na rin naman nag-i-exist, isang taon na nag-i-exist ang Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, alam nyo na gaming phone ito. Okay? And since this is Poco, ang ganda rin po ng kanyang camera. With OIS na rin po with OIS na po mga camera nito. So, for number 4 top spot, ito po yun. Okay? Kung naghahanap kayo ng both camera and gaming, ito po yun. Yun nga lang, again, sa 25,000 din ito. Similar din sila ng price actually ni Nothing Phone 3a Pro. Kung papipiliin ka sa dalawa, Nothing Phone 3a Pro o Poco F7 Pro, pipiliin ko yung Nothing Phone 3a Pro since I'm not really hardcore gaming na. I'm not into that anymore. So, I would prefer the battery, the longer battery, while 5,200 mAh lang yata yung sa, correct me if I'm wrong, tama memory ko kahit ganun lang yung battery nun, mas makunat yung kaysa rito. Slight lang naman, not really that big of a difference, pero still, yun nga. And of course, ayoko rin na maraming ads and bloatware, so you know, kaya naglilin ako sa Nothing Phone 3a Pro. Pero again, kung ang preferred mo naman ay performance, walang-wala kasi yun si Nothing Phone 3a Pro sa performance. That chipset, Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 lang. Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3. And this one, Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3. So, medyo malayo po ang gap nila ng dalawa pagdating sa performance. So, kung importante sa iyo both camera and gaming, this one, the Poco F7 Pro. Kung camera and battery lang, the 3a Pro.
Alright? So that is why ito ang number 4. Ano ang number 3 natin? The number 3 is the Realme Neo 7. Yes, kaka-review ko lang po nito like a few weeks ago. Ipakita ko dyan sa inyo sa screen. So this one, ang ganda ng score na binigay ko rito. I believe around 8 or 9 na overall score. Because ang kunat po ng battery niya, ang ganda ng camera, and yes, yung kanyang chipset na MediaTek Dimensity 9400 yata kung hindi ako nagkakamali. Correct me if I'm wrong, okay, medyo hindi ako ganun ka-expert sa kanyang sa memory. Matagal na rin kasi, dami na rin phone dumadaan dito. But my point is, isa yun sa mga tumatak sa akin na sabi ko, kapag kami nagtanong sa akin ng mga few smartphones na kaya ko i-recommend na maayos, around mid-range budget category, that Realme Neo 7, thumbs up. Solid thumbs up po yan. And ang solid din ng camera, hindi po kayo mabibigo doon. But anyway, that's my number 3. Okay, that's the third, that's the top 3 ko na smartphone na i-recommend sa inyo. Na kaya ko i-recommend, na alam ko kasi na-test ko siya. Na-test ko po siya, na goods po talaga. Okay? So, sa number 2 na smartphone, this Poco F7. kung saan ko pinapalusot ang mga smartphone. This Poco F7 Ultra, okay? The second one, yung top 4 ko is Poco F7 Pro. Now, this is the Poco F7 Ultra. This one has the latest Qualcomm Snapdragon 8 Elite. 8 Elite. This. So, ito yung kakatapos ko lang ma-review actually. So, alam ko, fresh pa sa utak ko na maganda to. Ano dito performance, battery, camera, okay na rin. Pero performance and battery, my God. Half brightness, half volume. That's 13 hours. Okay? So, hindi siya yung kunat ng nating Phone 3a Pro. Kaya sabi ko sa inyo, kung gusto nyo battery, dun tayo sa nating Phone 3a Pro. Pero, still, that battery, endurance, half brightness, half volume, not bad. And then, sa kanya namang full brightness, full volume, kaya naman niya above average. That's 8 hours and 25 minutes. So, the Poco F7 Ultra, this one, is ideal talaga sa mga gamers. Gusto sagad-sagaran yung settings. At makakakuha kayo actually ng average, at least, if not all the time, at least most of the time, 120 FPS. Sa Genshin Impact, naglaro ako ng 60 max siya, pero lumalabas sa FPS meter ko, nagawa 120 siya. And then, other games like Mobile Legends, Call of Duty Mobile, even sa Battle Royale, kaya niya hanggang 120 FPS, no joke. And the temperature, hindi po siya lumalagpas ng 45 degrees Celsius. While yung mga nauna kong mga na-test, with the same chipset, or at least the 8 Gen 3 chipset, yung previous year na chipset, lumalagpas pa nga ng 50 degrees Celsius. 50 degrees Celsius, that's umatikabong overheating. This one, hindi po lumalagpas ng 45 degrees Celsius. So, good. Very good po si Poco F7 Ultra. So, that is why siya yung nilagay ko sa number 2. Okay. Now, ano yung top 1 ko? Okay? So, itong top 1 na to, medyo controversial ito nung nirelease ko yung detalyadong review. Kasi, at the time, hindi ko pa natatanggap yung kanyang update na, kasi ang issue niya nung una, nung nirelease ko siya sabi ko, almost perfect na yung phone. 8.5 yun din yata to 9. The problem is, delay yung notification. But after a week or two, nagkaroon ng update and nawala na yung delay notification niya, which nag-improve na siya. So, if sana, kung na-review ko siya after sana nung update na yon, baka nabigyan ko yun ng 9.5 to 10, perfect 10 score. OnePlus Ace 5. Yes, yan yung nasa screen nyo ngayon. Yan po, binigyan ko ng review. Mataas po ang kanyang score sa akin na BT na talaga ako sa delay notifications. And medyo hassle din siyempre, aminin natin, yung marami siyang bloatware. Kung isa-set aside na natin yon, siyempre yung bloatware, pwede naman tanggalin yan. Yung notification issue niya na fix na. So, ngayong fix na siya, and kaya naman tanggalin ang bloatware, well, with 6,400 plus yata na battery, ang kunat nito, napakagandang camera. Yes, talo po niya yung lahat ng binanggit ko na first 4. Mas maganda po ang camera ni OnePlus Ace 5 doon sa unang 4 na binanggit ko. So, even the nating Phone 3a Pro with the 3x periscope, talo po niya. I think, mas maganda ang kuha ng OnePlus Ace 5. Performance, while better sana si Poco F7 Ultra kasi meron siyang 8 Elite. Para sa akin, mas gusto ko lang talaga yung nakuha kong performance kay OnePlus Ace 5 overall. So, yun ang ilalagay ko sa top 1 at least from January to April na mga smartphones na release. I'm not sure kung mababago pa yan. Makakahanap pa tayo ng mga better na mga smartphones na mare-review. But right now,
number 1 ko talaga si OnePlus Ace 5. Just in case lang na gusto nyo pong makabili niya, maka-avail, pwede nyo na pong direct na bilhin yan dito sa Shopee. Itong click nyo to, i-click nyo lang to. Ito yung bagong project yata ngayon ni Shopee. Gusto ko na rin inform kayo, no? Why not, di ba? Sa mga kapwa ko content creator dyan dito sa YouTube, alam nyo ba na available na po ngayon mismo direct sa YouTube, since may partnership na ngayon si YouTube and Shopee, yan po, pwede nyo na po siyang i-click yung mga products na gusto nyo i-promote, itatag nyo, pwede nyo pong itag nyo na lang dito, and kapag kinlik po yan ng mga viewers nyo, in my case, yung mga viewers ito, yung nakakapagtyaga ng mga videos ko, pwede nyo po i-click yan, and kapag kinlik nyo po yan, pwede nyo na po yung i-click ng direct sa mismong Shopee. The good part, wala po yung extra charge sa mga viewers. Kung ano po nakita nyo yung price nyan, kay naka-sale yan, kay naka-discounted, kay may voucher, wala pong mababago. As is po yan sa mga viewers, magkiklik nyan again, mga customers na magkiklik nyan, wala pong extra charge sa inyo. So, good job kay Shopee and YouTube sa pag-collaborate na medyo laking tulong yan sa aming content creator. So, yun lang. Again, itong top 5 na to ng mga smartphones, click nyo lang po dito sa Shopee link. Yung mga links nito, yung mga legit na links para hindi po kayo makabili ng peke, laging original. Anyway, yun po ang, again, top 5 smartphones natin. Lipat naman tayo saglit sa mga hindi to top 5 lang basta marami to, pero siguro kontian lang natin. Yung pinaka-importante lang na may recommend ko sa inyo as content creators. So unang-una, ano ang ginagamit kong camera? So unang-una, itong nakikita nyo, itong gamit ko is a Samsung S23 Plus. Yes, not the latest, pero natutuwa akong malaman or mabasa madalas sa comment section na anong gamit ko daw na camera ba ito? Ang linaw, ang ganda, and ang solid din. And yes, itong audio na to, direct po yan, plug and play, walang app sa mga wireless mic na ginagamit ko. Yung kinaganda kasi sa Samsung, meron siyang pwede kang pumili or tsaka minsan direct din na kapag kinukulang mo siya sa mga wireless mic, is automatic na didetect niya na yan, and walang app, hindi mo kailangan i-setup. Matic, kung ano yung quality na kaya ibigay ng wireless mic, Matic, may integrate na yan sa video. Maganda rin po itong Halilan. Actually, available din to sa Shopee, just in case na gusto nyo. Iwan ko yung lahat ng link dito sa video description. So, yan po yung number 1 na ginagamit ko, syempre, yung camera. That's for YouTube. Now, isa sa mga, para sa akin, necessity talaga to, hindi pwede mawala sa inyo. Kahit ano pa yung inyong camera na ginagamit, I would recommend na magdala kayo or mag-avail kayo ng ganito. This is a Chuktek with 25,000 mAh battery. While this is common na, itong 25,000 mAh battery na to, I know common na ito sa mga tindahan ngayon dito sa Shopee. Ang kinaganda lang nito is, para sa akin, is kaya po niya kasi hanggang 210 watts. Fast charging po yan. Again, that's 210 watts. So, kung nagmamadali kayo, at supported, like smartphones na to, supported naman nilang fast charging. So yun, hindi ako naghihintay ng matagal kasi fully charged na agad yung mga smartphones. A few, 20 minutes, 30 minutes, fully charged na ulit. Pwede na ulit ako kumuha ng mga footage. Ang solid lang, ang dali lang. Not just the Chuktek, actually dalawa po ito na mga power banks. The other one, ito naman yung dala-dala ko lagi sa motor. This one is from Ugreen naman. This one has 200 watts naman na fast charging. I'm not sure kung kita nyo, but I hope you do. Ayan, 200 watts po yan, and up to 25,000 mAh din siya actually. Again, this is 25,000 from Ugreen, 25,000 siya na milliamp hour, and 200 watts fast charging. So both nasa 200 watts fast charging. So again, it's not just for smartphones, pwede po siya sa laptop na supported ang USB Type-C charging. Pwede. Ganito kaliit, pwede nang i-full charge ang inyong laptop mga 2 to 3 times. This one. And di lang laptop. DSLR nyo, mirrorless, smartphones na pang vlog, everything. I would recommend na necessity yan sa mga vloggers. Kung content creators kayo at may mga times, kung di man madalas, at least may mga times na kailangan nyo mag-vlog sa labas, a reliable and fast charging power bank. Okay? Also, kapag vlogger kayo, syempre isa sa mga crucial din is internet speed. So, although most of the time nandito naman ako sa bahay, pero may mga times na nasa labas ako. So, kailangan ko ng reliable na Wi-Fi. And this one is prepaid po from PLDT. Prepaid lang po siya. So, that means hindi ako obligado na loadan siya every now and then or every week or every pag kailangan ko lang. And the best part kasi available din siya sa GCash. Loloadan ko lang siya. Yun. Hindi ko lang i-recommend. Lately kasi napansin ko na kapag kaibang SIM card ang inilalagay pala rito, like Smart, Rocket SIM, TNT, while gagana siya sa umpisa, nabablock po pala yun, yung mga SIM card na yun. So, hindi ko i-recommend na palitan nyo yung SIM card na nandito. Gamitin nyo pa rin yung PLDT SIM card that came with this prepaid router.
Okay? So, isa ito sa mga solid na nagagamit ko. Kaya nito hanggang, ang pinakamalakas yata na internet na nakuha ko rito sa labas, outdoor, is umabot ako ng 800 Mbps. And only po yun ha. 800 Mbps, I believe sa Tagaytay yata yun. Kaya nung pumunta kami sa Tagaytay, gamit na gamit ito, 800 Mbps. Dito sa bahay, 200 to 300 Mbps na nakuha ko. But still, 200 to 300 Mbps, ang bilis na nun. Ang last nun. And that's only pa. So again, this is the PLDT prepaid Wi-Fi. Okay? Iwan ko link nito dito. And finally, syempre, kapag ka nasa labas ka, another vlogging outdoor, kahit dito naman sa loob, pwede rin naman gamitin ito. This CMF Buds Pro, ikakita nyo to. Na-review ko na po ito and nag-stay na po dito sa bahay, hindi ko na siya nabenta kasi nga, ang solid to, very reliable, supported nito ang LDAC. And kapag nag-e-edit ng videos, kailangan ko ng katahimikan, rinig ko lahat ng audios, kung mayroong mga background noises, and so forth, dito. So CMF Buds Pro, again, supported nito high definition ng mga, yung LDAC nga, mga high bitrate ng mga audio or kahit mga low bitrate yan. And pwede rin siya actually for gaming. Itong earbuds na to, hindi ko naman pinapakita yung earbuds no ba? Anong earbuds na sabi mo? These earbuds, yan. So, ang solid kasi nito, maliban sa, yan, nakita nyo, pwede ko siya kasi i-adjust din yung volume using itong sa mismong case niya. May adjustan siya ng volume and I believe meron ditong Next 10 pero hindi ko ginagamit yung part niya. You can customize din kasi itong dial na to is button din siya and yun, naiikot din siya for other purposes. So yeah, this CMF Buds Pro, solid. Yeah, okay dito sa mga calls, just so you know, kung di ko nabanggit, for calls. So again, all of these, yung mga binanggit ko rito is available po rito sa Shopee. Yan. Again, wala pong extra charge sa inyo yan. You can buy this as is. Kung anong price na nakita nyo sa Shopee, same lang din dito sa YouTube na to. Okay, ang ganda ng partnership na ito. Very convenient to sa mga content creator na kagaya ko. But anyway, those are my top 5 na smartphones and those are my most recommended na mga gadgets and accessories for vlogging. Okay? So, hanggang lang. Kung nagustuhan nyo yung mga ganitong videos, I hope consider nyo mag-subscribe, like, and share. This is Rain Manguera and you're watching Kotman Channel. Okay? I'll talk to you again soon.